Magandang gabi po. Ito naman 'to ang ating pag-usapan sa ngayon ay patungkol pa rin sa impeachment na nagbabagang impeachment. Akalain mo naman yung lumalabas kasi yung ang pagkaka padalos-dalos na style nitong mga taga-prosecution, mga bataan ni Romualdez. Nabibisto kayo sa galaw ninyo at nadidisgrasya yung mga galaw ninyo. Ito pa pala si Dr. Toto Tirador at civil engineer pa ang sa ating pag-usapan sa ngayon ay tungkol doon sa ano bang epekto nitong yung medyo may blunder na naman dito yung mga tauhan ni Tambaluslos. Anong mga blunder na panghuling kan pinakabago ay yung sorry. Ay yung nagsampa pa pala sila ng reklamo sa ombudsman para laban kay Sara Duterte. Alam mo ba anong sinampa nilang reklamo? Blunder yun. Ang sinampa po nilang reklamo lamang kay Sara Duterte doon sa ombudsman ay isang reklamo na naglalayon na matanggal din siya sa pwesto. Ganun ang ginawa nila. So, ito naman to ay kabubuhan at saka mauwi sa dismissal ang kanilang complaint sa impeachment. Pero bagong lahat, nais po akong magsasabi sa inyo na ito, humihingi po ako ng donasyon para sa aking kasong isasampa sa July 1, July 2, July 3, July 4, July 5, kung kailan pang available. At humingi ako ng pondo para ipambayad na 60,000 sa Senate Electoral Tribunal para sa kaso na naglalayon na tanggalin si Erwin Tulfo sa Senado sapagkat siya ay Amerikano. Siya si Eric Sylvester Tulfo na Amerikano. Okay? So ito ngayon. Natandaan pala natin na summary, nagsampa ng impeachment na reklamo ang House of Representatives laban kay Sara Duterte doon sa Senado. Ang sinampa nila, may 4 na reklamo ng impeachment at pinili nila yung pang-4. So, ngayon, ang 3 ay binasura nila at yung pang-4 sinampa nila. So, 1 defect yan. Isang dahilan niya pwedeng ibasura, mamimili na lamang ang Senate Impeachment Court kung alin ang gamitin na dahilan. Yung una, yung pang-4 na impeachment na reklamo sinampa nila. Pangalawa, yung ginamit nila na verification doon sa pang-4 na yun ay hindi nakasunod sa kung ano ang dapat na verification. Kasi ang dapat na verification na ikakabit sa reklamo at sinumpaan nila na magsasabi dapat na nabasa ng mga pumirma yung reklamo, naintindihan ng mga pumirma yung reklamo at mga laman nito. At ang mga laman nito ay tahasan ng sasabihin na alam nila ng personal at yung hindi nila alam personal ay hango sa authentic na mga document. Sorry. So ngayon dapat ganoon. Yung pangalawang depekto niyan. Yung pangatlong depekto, ito nakita natin. Yung pangatlong depekto, sabihin natin pangatlong depekto yung crossover hindi pwedeng tumawid. Na-discuss ko na ngayon kasi labag po sa due process clause, labag po sa Section 1, Article 3 ng Constitution natin kung itatawid mo ang reklamo na hahawakan ng bagong Senado. Kasi ganito yon. Hindi mo maaaring parusahan ang mga tao, hindi mo maaaring matanggalan ng karapatan sa kalayaan, sa buhay at sa kayamanan ang kahit sinuman na hindi na walang batas, na hindi dumaan sa proseso ng batas. Ang ibig lamang sabihin po niyan na walang proseso ng batas. Ngayon, ang nasa batas sa ngayon po, ulitin ko lang yan na vlog ko na rin ito,
Ang nasa batas natin ngayon ay pwede mong tanggalin yung presidente sa ang vice-presidente sa pagka-vice-presidente sa pamamagitan ng iniutos ng konstitusyon natin na isasampa ang impeachment na reklamo sa isang kongreso na yon at lilitisin siya at ang Senado ay mag-akto bilang mga huwis. At lilitisin nila, titignan ng ebidensya. Yun ang sinasabi ng batas na ang kapangyarihan o ang batas ay nagpoproseso na dapat dito sa kongreso na to. Paano kung gusto nila tumawid sa pangalawang mga bagong senador, mga bagong halal na congressman? Pwede ba yun? Ang sagot ko dyan ay hindi po. Bakit? Kasi walang batas na magbibigay ng due process para tatawid doon. Walang batas po na nagsasabi na yung bagong senado, yung mga bagong senador ay pwede magdidinig at maghahatol o ang mga bagong congressmen ay pwedeng maglilitis, mag-uusig, magbibigay ng mga ebidensya. Yung mga bagong prosecutor. Okay? So, pang-apat, ito na ngayon ang problema natin. Sinasabi po nila na huli natin naman nalaman, nagsampa pala sa ombudsman itong mga House prosecutors, House Committee. Mga komitiba ni Romualdez ay nagsampa ng reklamo laban kay Sara sa ombudsman. Alam mo ba naman? Unang-una, kapalpakan. Bakit kapalpakan? Wala po, binabawalan po sa ating konstitusyon sa Article 11, Section 1, Section 2, na ang mga kagaya kay Sara, mga taong dapat na i-impeach ay hindi mo pwede sampahan ng reklamo sa ombudsman. Sinampa. Tapos pinalabasan naman ng ombudsman ng utos, sumagot ka Sara. Anong ibig sabihin nun? Bilang bilang paggalang na lang sa reklamo na hinain ng House Committee ng Good Government at saka accountability na laban sa mga confidential funds at iba pa ay sinampa sa ombudsman. So pinasagot ngayon si Sara ng ombudsman. Akalain mo ba naman na pinasagot? Anong ibig sabihin nun, Pastor Rodi Rabi? Ang ibig sabihin nun, mga bobo pala yung sila ni Congressman Joel Chua. Bakit ko po nasabi mga bobo? Kasi po nakalagay po sa Article 11, paragraph Section 2 ng ating Constitution na yung mga opisyal na tanging impeachment lamang ang pwedeng pagtatanggal ay hindi nyo na pwedeng kasuhan sa ombudsman. Lumalabas na mga bobo. Ngayon, kabubuhan man yan ay magagamit na ngayon ng kampo ng mga abogado ni Sara na mga magagaling. Magagamit nila yun na isang dahilan para ipa-dismiss ang kasong impeachment. Sa paanong dahilan? Kasi batas na po sa atin yan na hindi ka pwede magsampa ka sa ombudsman, sampa ka naman doon sa civil service, sampa ka sa kung saan kang sampa. Yung tawag dyan, forum shopping. Para ka na sa shopping na punta ka rito sa SM. Tingnan mo, nakikinig ka, nangingita ka dito kung naghanap ka ng mga yung mga mabibili mo na mura. Lipat ka naman sa Robinsons. Makita ka kung alin ang mura, yan ang forum shopping ka. Ito naman ngayon sa kaso, nag-file ka na nga sa impeachment court, nag-file ka pa sa ombudsman. So, ang gusto mo mangyari, tatanggalin si Sara sa pamamagitan ng impeachment at tatanggalin din siya sa pamamagitan ng ombudsman. Ano ba talaga, kuya? Ang mangyari dyan, nilabag po ninyo ang tinatawag na non-forum shopping violation. Ang lahat po ng reklamo sa MTC o Municipal Trial Court, sa Regional Trial Court, lahat sa korte ay ibabasura ang reklamo kapag nagsampa ka ng sobra sa isang reklamo na kapareho din. Nagsampa ka halimbawa dito sa Iloilo, pupunta ka sa Manila City,
doon magsampa ka naman. Pero parehong kaso, pareho ang laman ng istorya ng kaso. So, ibabasura ngayon, pare-pareho ibabasura. Ngayon, ang nangyari dito, nagsampa na nga kayo ng impeachment, nagsampa pa kayo sa ombudsman ng reklamo laban kay Sara. So, ano mangyari niyan? Gagamitin na ngayon ng mga abogado ni Sara na dahilan para ipadismiss ang impeachment sapagkat sa paglabag ninyo ng tinatawag na forum shopping. Okay, nagsampa na kay ombudsman. Ang topic niyo dun sa ombudsman ay mga confidential fund din, tsaka iba-iba pa, mga bribery. Tapos ang kaso niyo sa impeachment laban kay Sara ay ganun din ang laban. So, ibig sabihin, isang kaso sinampa sa dalawang investigative body tsaka adjudicatory body. Ibig sabihin, investigative, yung nag-imbestiga. Tapos pag sinasabi ko adjudicatory, yan yung nagdidesisyon. So ano ganito, ladies and gentlemen? Sinasadya ba nila to o sadyang kabubuhan lang? Mr. Erwin Tulfo? So gayon, yan lang po, ganun lang po ang ating istorya sa ngayon para maintindihan nyo lang ang batas. Bawal po magsampa ng iisang kaso, iisang pangyayari, isampa nyo sa maraming lugar. Kung sinampa nyo sa RTC, huwag nyo isampa sa ibang RTC. Huwag nyo na isampa sa tinatawag halimbawa, agraryo. Sinampa nyo pa sa agraryo o di kaya labor code. Sinampa nyo sa labor. Ganun po, bawal po yun. Hindi ko alam kung sinong abogado ng House of Representatives eh. Panay naman sila mga abogado. Akala mo ang gagaling ng abogado. Yung pala mga POL. Ano ba ito? Jinky Luistro. Yan po ang katibayan na iba talaga yung abogado na naghahanap buhay sa korte. Na lagi araw-araw na lang ay may paglilitis na dinadaluhan. Kaysa kayo, abogado lamang kayo di lamesa. Nandyan lang kayo sa lamesa ninyo. At kung may pera, abogado di pera pa kayo. Abogado di ayuda, abogado di akap, abogado di AX. Yan po ang nangyari sa inyo. Kaya wala na tayong sisihan kung gagamitin ito ng kampo ni Sara Duterte na ipanlaban, na ibasura, calling for the Senate Impeachment Court to reject the case on the ground of violation of forum shopping. Nagsampa ho na sa ombudsman. Meron na nga dito, nagsampa pa sa ombudsman. Lumalabas na katawa-tawa. Tingnan lang natin. So, andyan na lang yan, ha? Pakishare-share na lang at inuulit ko pang hinihingi ko na tulong sa inyo. Please, bigyan nyo po ako ng tinatawag na kahit tig-100 lang sa GCash, sa aking bank accounts, para po pantulong sa aking isasampang kaso laban kay Erwin Tulfo doon sa Senado, sa Senate Electoral Tribunal, para mapatanggal yung senador na Amerikano. Kasi may passport po yan na hawak. Ang pangalan ay Eric Sylvester Tulfo. Hinawakan niya mula noong 1991. Binigyan siya ng pangalawang passport 2001. Tapos, binigay siya ulit ng passport 2011. Pang-apat na passport binigay siya kay US passport ay 2021. Sinauli niya lahat yan sa US Embassy. At si Tulfo mismo nagbigay ng ebidensya. Hawak ko yung mga ebidensya na yun. At ibinigay pa niya yan sa At binigyan din siya ng US Embassy ng sulat na ni-revoke yung US passport na yun. So hanggang dyan na muna tayo, no? Ate Carmen, gusto lang talaga ni Tambaluslos na mawala sa presidential lineup si BP Sara. True naman. Tapos Tomas Esplana, like and share. O like and share po ninyo sa aking kwan para makatulong po kayo. Renz Dukusin, Doktor, ayaw talaga nila manatili si Sara kasi siya lang ang malaking tinik sa kanilang mga ambisyon. Tama po kayo. Si Irene Galing, kumusta?
Tapos si Nineth Dayaw, klaro naman. Okay. Tapos si Pastor Rodi Rabi, si Jico Navarro, sino pa? Si Elmer Villanueva watching from Hiawatha, Iowa, USA. Okay. Si Mr. PM o Miss PM, tapos hindi naman ma-file like last time, yun nga ang mangyayari. Okay? Hanggang dyan lang muna at abangan nyo in 10 minutes. Balik lang mo po kayo at may mga ibang topic na naman ang ating ilalive. Tututok tayo doon sa another ICC. So, ang pag-usapan natin yung pagbabalik ng Pilipinas sa ICC ayon sa desisyon ni Bongbong Marcos.